Hi guys! Welcome back sa aming YouTube channel. So ngayon is pag-uusapan natin kung paano ba yung buhay dito sa Amerika pagka meron kang double job. So ngayon is madaling araw na dito sa amin at ipapakita ko sa inyo yung oras. So ang nakalagay dyan guys na oras sa screen ng sasakyan is 4:40 AM. So ang oras talaga dito sa amin ngayon is 3:40 AM. Ayan. So dito nag-adjust kasi yung oras nung last week ata, November 6 ba yun? Nagbago yung oras dito sa amin. So ayan, at yung oras natin dyan sa screen natin ay hindi nagbago. So ayun, simula nung nag-start na yung taglamig dito sa amin is mas maaga na akong gumigising at bumababa dito sa parking kasi matagal pa bago uminit yung ating sasakyan. So ayan, tingnan nyo yung paligid natin ngayon. Ito yung isa sa mga kagandahan pagka madaling araw yung pasok mo dito sa amin kasi nga halos wala kang kasabay na sasakyan at saka wala kang nasasalubong. So kung makikita nyo maliwalas. Tapos yung mga traffic lights is sobrang bilis lang. Unlike pagka medyo maaraw na is medyo matagal-tagal na yan. So ayan guys yung nakikita nyo. Yan yung paligid. Ito yung isa sa mga gustong-gusto ko kaya hindi ko rin maiwan-iwan yung trabaho ko bilang isang grocery store kasi nga pasok na pasok po siya sa aking schedule na magkaroon ng double job. So ngayon gusto ko sanang ipakita sa inyo yung trabaho natin doon sa loob is hindi ko maipapakita kasi nga bawal daw kumuha ng mga videos. So ayan, at nakarating na tayo dito sa parking lot ng ating work. Yan, so ang kagandahan lang dito sa amin, dito sa kung saan ako sa trabaho is meron kaming sariling parking lot na mga empleyado. So ang problemahin mo na lang is kung saan mo ipupwesto yung sasakyan mo, pero maluwang naman dito sa amin. Lagi namang maraming available. So nasa mahigit isang taon na nga pala tayo nagtatrabaho dito sa grocery store. At ito talaga yung from the start, yung oras na ginagamit ko 4 AM na pasok. Kasi nga mas masarap o di kaya mas maganda magtrabaho dito ng madaling araw kasi wala pa masyadong tao. Tsaka yung time in pala dito sa amin is 5 minutes before 4 AM. Tsaka 5 minutes after 4 AM. So kung lumagpas ka na ng 6 minutes pagkatapos ng 4 AM, automatic na yun siya na late. Pero pwede mo siyang gamitan ng PTO para hindi ka mabigyan o di mabawasan yung points mo. Dito every Wednesday and Sabado na schedule ko sa work, yan yung pinaka busy talaga. Pero pagka Huwebes tsaka Friday, lalo na yung Huwebes, wala ako masyadong ginagawa pagka morning kasi nga yung shift mate namin dito madalas dumadating talaga siya ng Wednesday yung bultuhan. So yun lang yung isa sa mga parang hindi naman siya yung sinasabing sobrang nakakapagod, yung busy days. Kasi nga every morning dito sa amin 2 tao lang yung nagjo-duty pagka madaling araw. So nahahati pa yung schedule ko, di kayo trabaho ko doon kasi bago pa lang yung kasama namin. Buti nga ngayon tinuruan nila siya magtrabaho dun sa wet wall. Dati yun kasi yung trabaho ko yung sa wet wall, dun ako nakafocus tsaka sa meat. Ngayon nilagay na ulit ako dun sa produce o di kaya sa mga prutasan kasi nga yun yung pinakamaraming shipment pagka umaga. Tapos yun nga busy, pero okay lang naman, kayang-kaya. Kasi para sa akin, pinaka-basic na lang na trabaho yung ganun. Mga buhat-buhat. Tsaka hindi naman ganun kabigat yung
mga binubuhat natin dito. Yan. Di gaya sa ibang trabaho malamang na talagang pahirapan. Dito hindi. Chill lang tayo dito guys. So ayan. Naiwan daw ng manager namin yung susi. So hindi pa kami makakapasok ngayon kasi yung susi daw ng building is parating pa lang. Naiwan daw niya. Pinatid niya dun sa kasama niya. So kung makikita nyo, dyan pa sa labas yung mga kasama namin. No? Ayan. Doon yung iba sa likod. Hindi pa makapasok. So ayaw ko din lumabas ng sasakyan kasi nga sobrang lamig. Masakit sa balat tsaka masakit sa buto yung lamig niya. Doon sila. Hindi pa kayo makapasok. So ayan, at meron tayong 10 minutes break. So yung 10 minutes break guys is paid siya. So everyday na papasok ka dito meron kang dalawang 10 minutes break at saka isang lunch break. Pero yung lunch break ko is after 4 hours pa na trabaho. So papakita ko sa inyo guys yung paligid ng aming work site. So dito sa amin, sa labas ng aming grocery, ito yung makikita mo KFC. Yan yung pinaka-view niya. Yan yung paligid niya. So ayan siya, T-Mobile building. 7 AM na dito sa amin, pero tignan nyo, madilim pa. So ayan, kailangan natin bumalik at tapos natin yung 10 minutes break. So see you ulit mamaya. So ayan, at lunch break na natin. So pag lunch break, ang madalas kong ginagawa is tumatambay dito sa loob ng sasakyan. Kasi dito magagawa nating humiga. Pero doon naman sa amin, meron naman kami tinatawag na break room kung saan yung mga empleyado kung gusto nila magpahinga, doon lang kami pumupunta. Pero ako, pag lunch break, madalas dito ko gusto pumunta, lalo na kapag yung hindi siya maulan. Kasi nakakahiga ako, ganun. Pero pag maulan naman tapos yung sobrang lamig, mas pipiliin ko pa rin na nasa loob na lang kasi doon sa loob medyo mainit yung pakiramdam mo kasi naka-on yung heater. So ito lang guys. Ayan, tapos na yung shift natin ngayong araw at tayo umuwi na naman para magbihis ng uniform para sa ating security job. So ang oras ngayon is 10:59. So hindi yan tama yung oras niyan sa monitor ng sasakyan kasi nga dito nagbago yung yung oras. So hindi nagbago yung oras sa monitor natin. Ayan. So kung makikita niyo yan, alas 12 na, pero ang talagang oras pa dito sa amin is 11 AM. Ayun, 11 AM na lang yung duty natin ngayon dito kasi dati nagtatrabaho tayo dito sa kanila is full time. Pero nung nabigyan tayo ng extra hours sa kabilang trabaho is mas pinili ko na lang na maging part-time dito sa trabahong to para maging full-time sa kabila kasi nga medyo mas madali naman yung ginagawa ko doon sa security. So ayun guys, tara at samahan nyo muna akong pauwi na ng bahay para magbihis. So ayun guys, biyahe na tayo pauwi. So yung ganitong scenario is talagang ginagawa ko to Wednesday hanggang Friday. Kasi sa security job naman natin is Monday to Friday yung trabaho natin doon. So pag Wednesday, pag pumapasok ako dito sa grocery is umuwi ako ng bahay every 11 pagkatapos ng shift natin dyan. Tapos kaya din ako umuwi ng bahay kasi nga pasisiarin si Brody, ayun. Tsaka kakain, magbibihis. Kasi yung gamit ko naman sa security, tsaka yung mga damit ko is hindi ko na sinasama dito sa work ko dito sa grocery kasi nga wala kaming mga
malaking lagayan ng gamit, kaya iniiwan na lang sa bahay tsaka doon na lang ako magbibihis. So ayan, at kararating natin dito sa ating pakiating sa bahay para makapagbihis at mapaihi si Brody. Kailangan kasi namin siya talagang ilabas kasi nga anong oras na ako makakauwi mamaya, tapos yung wife ko naman is anong oras na din makakauwi, mga 4 to 5. Eh kung hindi ko siya ilalabas, mahirapan siya kasi hindi siya makakaihi. So ayan guys, si Brody. So ayan guys, tapos na natin mapa-CR si Brody at saka mapa-wiwi. At saka tapos na rin tayo magbihis. So ngayon samahan nyo na akong bumiyahe papunta sa ating second job. So ganun lagi yung scenario namin dito guys. Scenario ko pagka Wednesday hanggang Friday. Kasi sa Sabado naman wala tayong trabaho sa security. So nakapokus tayo dun sa grocery. So tara guys, samahan nyo ako sa bumiyahe. So ayan, at medyo malapit-lapit na tayo sa ating site. So ayan, dito na tayo, halos magharap mo tayo ng pwedeng ma-parkingan. So ito yung problema dito guys pagka Webes tsaka Martes, kasi yung parking is punuan. So baka doon na naman tayo sa dulo magpa-park kung saan wala masyadong sasakyan tsaka wala masyadong tao na nakakapunta. Sana meron dito sa malapit. Doon talaga tayo sa kabila. Finally, nakahanap na rin tayo ng parking. So sabi ko nga, yun yung mahirap dito pag Martes tsaka Huwebes kasi lalo pag kami mga meeting sila. Ang hirap magantay ng parking. Minsan yung nagiging scenario dito is aantayin mo muna na may umalis bago ka makakasingit. Eh syempre minsan din ang dami namin nag-aantay. So isa ito sa mga dahilan kung bakit madalas pagka Martes tsaka Huwebes medyo maaga talaga akong pumupunta dito para mayroon pa akong time mag-antay. Kasi kung wala, hindi kasi kami allow mag-park dun sa kabilang parking, sa kabilang building. Kasi may mga sticker dyan sila na issue. So kung wala kang sticker na ganun, automatic yan, lalagyan ka na ng ticket. Kaya yun. Pero okay na, at least kahit papano ngayon, medyo hindi ka dun kadami yung sakyan. So mamaya papasok na tayo para sa ating duty. Ayan, naglalakad na tayo papasok sa office. Ayan, nasa loob na tayo ng office. Nag-start na tayo mag-duty. Tapos na lang ako gumawa ng mga reports. Na-receive ko na yung mga dapat i-receive. Napagtipla tayo ng kape. Tsaka ayun, ang gagawin na natin dito ngayon is magantay ng oras matapos yung duty natin. Then i-receive na lang yung mga dapat i-receive, like mga packages. So yun guys, update ko na lang kayo ulit maya. Ayan, magsi 7 PM na dito sa amin. So ibig sabihin isang oras na lang matapos na naman yung duty natin. Nag-start yung duty natin dito 1 PM at natapos siya ng 8 PM. So ibig sabihin 7 oras na akong nakaupo dito at walang ginagawa. So ganoon lang yung katrabaho natin dito bilang security. Lagi natin nakafocus sa camera at sa mga i-receive. So ayan, tapos na ating duty. At pauwi na tayo. Mukhang maulan ngayon guys. So 8 PM na dito sa amin ngayon. So out na natin. Ayan. Maulan dito sa lugar namin ngayon. Ayun, tara at pumasok na tayo sa sasakyan.
So, ayun yung routine ng ating trabaho pagka may double job ka dito sa Amerika. Lalo-lalo sa akin is Monday hanggang Tuesday, half day lang ako niyan. Hapon lang yung trabaho ko dito lang sa security, 1 PM hanggang 8 PM. Then, pag Wednesday hanggang Sabado, so gumigising ulit tayo ng 3 AM. Tapos, papasok tayo ng 4, lalabas tayo ng 11, uwi sa bahay, bihis, kain, asikaso kay Brody, tapos biyahe ulit papunta ng pangalawang job. So ganun tumatakbo yung buhay ko dito sa US pagka dalawa yung job ko. Ayun, at hanggang doon lang muna yung ating video ngayon. Sana nagustuhan ninyo. So sa mga bago pa lamang sa aming YouTube channel, please like and subscribe. Ayan po, maraming salamat po at magandang gabi.